ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may iba't ibang kwento tungkol sa kinalakhan nating pamilya. May mga pinalad na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Pero may iba rin na hindi naging maganda ang karanasan sa kinalakhang pamilya. Ikaw, kabarangay, anong klase ng pamilya ang kinalakhan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zoe. Matagal na po akong taga-subaybay ng Barangay LS at ngayong araw na ito, gusto kong ilabas ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Para kahit papaano ay maibsan ang sakit na dinulot ng lahat ng mga naging karanasan ko sa pamilya ko. Sa Leyte po ako pinanganak at lumaki. At ako lang po ang naging isang anak ng Mama Evelyn at Papa Rodrigo ko. Ang mama ko po ay isang housewife, habang ang papa ko naman ay nagtatrabaho sa isang hotel. Maraming tao ang nag-iisip na maayos at masaya ang pamilyang kinalakhan ko. Pero sa totoo lang po ay malayo yon sa katotohanan. Noong bata pa ako ay hindi ko pa talaga lubos na nauunawaan kung bakit palaging nag-aaway sina mama at papa. Palagi silang nagsisigawan at hindi nagkakasundo. Akala ko po noon ay normal lang sa isang pamilya ang magtalo at magsigawan, pero habang nagkakaisip ako, napagtanto ko na hindi pala ito normal. At habang tumatagal, natutunan ko na ang dahilan ng mga alitan ng mama at papa ko. Palagi ko kasing nakikita na umiinom si papa. At tuwing nalalasing siya ay nagiging ibang tao na siya. Nagsisimula po siyang magwala, magsalita ng masasakit na salita at madalas po ay kay mama niya binubunton ang lahat ng galit niya. Alam po ng Diyos na wala akong ibang pinangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral at makawala na sa sitwasyon namin. Mapagmahal po si Mama, Papa Dudut, at wala akong problema sa kanya. At si Papa lang po talaga ang nagdudulot sa amin ng sakit ng ulo. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, ang tanging hangad ko po ngayon ay magkaroon ng kapayapaan sa aming pamilya at makatagpo ng lakas upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Sobrang hirap po pala noong pakiramdam na gustong-gusto mo nang makawala sa isang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, patuloy ka pa rin naghahangad na sana balang araw ay magbago na ang lahat, Papa Dudut. Nandito na ako! Lasing na naman po ba kayo? Hinahinay naman po sa pag-inom. Nung nakaraang araw lang, lasing na lasing din kayo. Hoy, Zoe! Huwag na mo akong pakikialaman! Anak lang kita! Rodrigo, ano ba? Nagmamalasakit lang yung anak mo sa'yo. Isa ka pa! Ay, makakain na nga lang. Anong ulam, ha? Anak ng mga wala kayong kwenta! Nyeh! Hindi man lang ba kayo nakapagsaing, ha? Pabirang buhay to! Pa, utang na loob, huwag kayo sumigaw. Rodrigo, tama na! Buong araw ako nagtatrabaho at nagpapakapagod sa hotel. Ang gusto ko lang naman yung may makakain ako pag uwi ko. Napakasimple lang ng hiling ko. Hindi niyo pa magawa ng maayos! Hoy! Para sabihin ko lang sa'yo, ubos na yung budget na binigay mo sa akin nung isang araw. Kung tutusin nga sa alak na napupunta yung sinasahod mo tuwing kinsenas. Ang sabihin mo,
Sadyang hindi ka lang marunong mag-budget. Dinamay mo pa yung alak sa katangahan mo. Pa, tama na po. Tama si Mama. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang uminom araw-araw. Hindi na kayo nagbago. Yan ba sinasabi sa'yo nitong mama mo, ha? Pwes, sa tingin ko, nauubos yung binibigay kong budget natin dito sa bahay kasi may ibang lalaki na yung mama mo. Utang na loob! Paano ako magkakaroon ng panahon para dyan? Buong araw na nga ako nandito sa bahay. Hindi ba't matagal mo na sinasabi sa akin na gusto mo na maghanap ng trabaho? Siguro, kaya kating-kati ka na makapagtrabaho kasi may ibang lalaki ka na. Gusto kong maghanap ng trabaho kasi kulang na kulang yung binibigay mong pera para sa gastusin natin dito sa bahay. Kasi sa alak lang napupunta yung perang sinasahod mo. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kasi kahit papano, nagbibigay pa din naman ako ng pera sa'yo. Hoy, Rodrigo! Anong mabibili ng 250 mo sa pang-araw-araw? Anong akala mo sa amin? Pusa na kumakain ng cat food? Alam ko na. Siguro binubuyukan na ng lalaki mo, no? Ibang klase ka rin naman talaga. Ang tanda-tanda mo na, pero nagpapagamit ka pa rin. Ang tigas ng mukha mo, sampalin ako, ha? Pautang na loob, tumigil na po kayo. Mamamatay ako sa konsumisyon sa inyong dalawa. Zoe! Po, Ito 1,000. para saan po to? Bumili ka ng 3 litro ng beer. Huwag mong kakalimutan ibalik sa akin yung sukli, ha? Anak, ibigay mo sa akin yung pera. Ako na lang bibili sa labas para matapos itong pagbubunga ng papa mo. Hindi! Dito ka lang sa bahay. Baka mamaya makipagkita ka lang dyan sa lalaki mo. Di kung ganon, ikaw na bumili ng alak mag-isa mo. Zoe, ibalik mo na yung pera dyan sa papa mong wala nang ibang ginawa kundi ang uminom buong araw. Akin na nga yung pera! Pa, parang awan nyo na. Wag na kayong uminom kahit ngayong gabi lang. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ibalik mo sa akin yung pera kung hindi malilitikan ka sa akin. Huwag na huwag mo ako susubukan. Ayoko po. Pasensya na po kayo pero para din po sa inyo itong ginagawa ko. Ibabalik mo sa akin yung pera o paliliparin ko lahat ng mga gamit sa bahay na to. Ayaw mo ibalik, ha? Anak, ibalik mo na lang sa papa mo yung pera. Pero ma, Huwag ka nang magmatigas. Baka mamaya masaktan ka pa. Sige na. ayoko po. Sige na. Ano? Ibabalik mo pa ba yung pera o buong gabi lang tayo magdadramahan dito? Eto na po. Pero please lang, tigilan nyo na po yung pagsira ng mga gamit dito sa bahay. Akin na! Dami-dami mong sinasabi. Ibabalik mo din naman pala. Makalayas na nga. Mga wala kayong kwenta. Nang gabing yon, Papa Dudut, umalis si Papa ng bahay. Hindi ko po alam kung anong oras na siya umuwi pero kinaumagahan. Nabalitaan na lang namin na sa tabi ng kalsada siya natulog. At dumiretso lamang siya sa bahay para maligo bago pumasok sa trabaho niya sa hotel. Sobrang sakit din po sa pakiramdam tuwing nakikita ko si Mama na namumroblema dahil siya na rin ang naghahanap ng paraan para tustusan ang mga pangangailangan at pagkukulang ni Papa. Lalo na sa mga bayarin namin dito sa bahay. May mga pagkakataon po na nangungutang si Mama o kaya ay nanghihingi na lamang ng pera sa mga kamag-anak namin. Naawa po ako kay Mama kasi siya po yung walang ibang inisip kundi ang pamilya namin. Habang si Papa sa kabila ng lahat ng pagmamahal namin, tila mas pinipili pa niyang malulong sa alak. Pero may mga pagkakataon din po na maganda ang mood ni Papa at medyo malaki-laki ang naiaabot niyang pera kay Mama. Sobrang nakakatroma po yung ganong sitwasyon dahil hindi ko alam kung kailan maganda o pangit ang mood ni Papa. Siguro nga po ay eto na ang epekto ng ilang taon na pagkakalulong ni Papa sa alak. Naikwento din po sa akin ni Mama na hindi naman daw po lasinggero si Papa noong kabataan nila. Pero may mga kabarkada lang daw si Papa na nag-udyok at binuyo siyang uminom hanggang sa tuluyan na po siyang nalulong dito. Alam ng Diyos na paulit-ulit kong ipinagdarasal na sana'y magbago na si Papa. Kasi kahit lasinggero siya, pare-pareho po namin siyang mahal na mahal ni Mama. At hindi po namin siya kayang sukuan, Papa Dudut. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo po akong pinipilit ng tadhana na layuan at sukuan siya.
Hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kayang maghintay sa pagbabago ni Papa. At isang araw, Papa Dudut, minabuti ko nang kausapin si Mama tungkol sa sitwasyon namin. Rodrigo, ikaw na ba yan? Ma, kumalma kayo. Ako lang to. Ano ka ba naman, Zoe? Sa susunod matuto kang ang kumatok para hindi ako tinatamaan ng nerbiyos. Ay, nga pala. Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin ng papa mo? May kailangan ka ba? Hindi po kasi ako makatulog eh. Bakit naman? Gusto ko po sana kayong kausapin. Tungkol ba to sa allowance mo? Huwag ka mag-alala kasi binigyan ako ng 3,000 ng papa mo kanina. Eh yung 1,000 doon tinabi ko na yon para sa baon mo. Oh, bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Hindi pa kayo nasanay kay Papa. Bigyan niyo po ng 1 linggo. Sigurado po ako mahihirapan na naman kayo sa paghingi ng pera sa kanya. At malamang sa malamang, manghihingi na naman po kayo ng tulong sa mga kamag-anak natin. Zoe, huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Pasalamat na lang tayo dahil kahit papano nag-aabot pa rin ng pera ang papa mo sa atin. Pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay, Ma. Aaminin ko po na hanggang ngayon, umaasa pa rin po ako na magbabago si Papa. Pero sa puntong to, mukhang malabo na pong mangyari yan, Ma. Paano kaya kung... Kung ano? Hindi po madali para sa akin na sabihin to, pero sa tingin ko, mas makakabuti para sa atin kung umalis na lang po tayo dito. Ano? Hindi, Zoe! Hindi tayo aalis dito! Ma, mag-isip-isip nga kayo. Kailan niyo balak umalis dito? Kapag pareho na tayong napatay ni Papa? Alam mo ikaw, masyado kang OA kung mag-isip. Oo, lulong yung papa mo sa alak. Pero ni minsan hindi niya naman ako sinaktan na. Naalala niyo ba yung kalderong hinagis ni Papa? Muntik na tayong tamaan nun ah. Lasing ang papa mo nun, anak. Di ba gano'n naman talaga kapag nalalasing ang isang tao? Yung tipong hindi na nila alam yung ginagawa nila? Pero maniwala ka sa akin, hindi ganong klaseng tao ang papa mo. Pero Ma, bata pa lang ako madalas ko nang napapansin na palagi yung pinag-aawayan ni Papa yung pagkalulong niya sa bisyo niya. At wala rin tayong pera para iparehab si Papa. Maniwala ho kayo sa akin, mahal na mahal ko rin si Papa at ayoko siyang iwanan. Pero ito na lang yung naisip kong paraan para magbago na siya eh. Mas lalala lang yan papa mo kung iiwanan natin siya. Paano niyo naman po nasabi yan? Hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alam na alam ko yan kasi sinubukan ko na yan noon. Anong ibig niyo sabihin? Nung maliit ka pa lang, nilayasan ko na yan papa mo at dun tayo nakituloy sa mga kamag-anak natin. Pero imbis na magtino, mas lalong nagpakabuwang sa bisyo yung papa mo. Umabot na rin sa puntong isang case ng birang nauubos niya araw-araw. Ay nako, nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos na hanggang ngayon buhay pa rin yung papa mo. Naku Ma, magpasalamat na rin kayo na hanggang ngayon hindi pa rin tayo napapatay ni Papa. Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo, Zoe. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo dyan. Ma, pareho lang naman tayo ng gusto eh. Pareho natin gusto na magbago si Papa pero pakiramdam ko kasi para tayong naghihintay sa wala. Zoe, makinig ka sa akin. Kung natatakot ka na baka dumating yung araw na saktan ka ng papa mo, hindi ko hahayaan na mangyari yon. At hindi rin po ako makakapayag na dumating yung araw na masaktan ka niya. Kaya Ma, utang na loob, umalis na tayo dito. Ano ba? Ba't nakalak tong kwarto, ha? Ma, ako na. Buksan niyo to! Sandali lang pa. Ano ba kayo? Ba't nakalak tong pintuan? Wala naman mananakaw dito, ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko lang po siguro na malaya na nalako na pala yung pintuan. O siya, ito 2,000. Para saan po to? Yung 500, idagdag mo na yan sa baon mo. Tapos yung 1,500, ibili mo ng biryan. Pa naman. Ano? Ibibili mo ba ng biryan o babawin ko yung baon mo? Sige po. Pero dito na po kayo sa bahay uminom Ma. Baka kasi mamaya sa tabi ng kalsada pa kayo matulog. O siya. Bilisan mo na at nababagot na ako. At ikaw, ano pa tinutunga-tunga mo dyan? Magluto ka na ng makakain bago pa ako mapikon sa'yo. Sige, magluluto na ako.
Papadudot kung may pera lang po sana ako, malamang ay matagal ko nang pinarehab si Papa. Pero ang totoo po niyan, salat na salat kami sa buhay. At ang pinakamasaklap pa po ay pareho kaming umaasa ni Mama kay Papa at sa mga kamag-anak namin na nagmamagandang loob na tulungan kami. Ang masakit pa po ay marami sa mga kamag-anak namin ang hinihikayat si Mama na hiwalayan na si Papa na baka yun lang ang natitirang pag-asa namin para magbago ang lahat. Pero para kay Mama ay napakahirap po ng desisyon na yon. Para sa kanya ay hindi pwedeng sukuan ng pamilya at ayaw niyang maranasan ko yung pakiramdam ng isang broken family. Alam po ni Mama kung paano maging isang bata na lumaki sa broken family at ayaw niyang maranasan ko yon. Pero habang lumilipas ang panahon ay mas lalo kong napapansin na ang matinding pangarap ni Mama na panatiliing buo ang pamilya namin ay siya din ang unti-unti na nagpapahirap sa amin. Oo, kompleto nga kami pero hindi naman kami masaya at palagi naman kaming natatakot o natataranta tuwing nalalasing si Papa. Sa totoo lang po, Papa Dudut, naiinggit ako sa mga kaklase ko na kahit watak-watak ang pamilya ay hindi nila kailangang pagdaanan ng ganitong klase ng pasakit. At least sila, wala silang lasinggero na ama. At least sila, may mga magulang na kahit may problema ay nagkakasundo pa rin at nagsusumika para sa kanilang mga anak. Kaya po pinangako ko sa sarili ko na kapag Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. ang sabi nga nila, time heals all wounds. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Habang tumatagal ay lalo lamang kaming nahihirapan ni Mama. Alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y dumating ang araw na magbago na si Papa alang-alang sa pamilya namin. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Mama ang pagkabagot sa bahay at yung kakulangan na rin ng pera kaya naisipan niyang kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Naisipan din niyang mas mabuti kung may ipon siya para may pagkukuhanan siya ng pera kapag nagigipit kami. Kaya habang nasa trabaho si Papa, nag-apply si Mama bilang selbedora sa isang karinderya dito sa probinsya namin. At tulad ng inaasahan namin, ay galit na galit si Papa nang malaman niyang may trabaho na si Mama. Nagwawala siya sa bahay kaya humingi kami ni Mama ng tulong sa mga kamag-anak namin. Doon kami tumira sa isang linggo dahil takot na takot kami kay Papa. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila sinagot na ng Diyos ang mga dasal namin. Pinuntahan kami ni Papa para sunduin. Ilang beses siyang nagmakaawa at humingi ng tawad. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung patatawarin ko ba siya kasi baka bumalik lamang kami sa dati. Pero mukhang taos-puso ang paghingi niya ng tawad kaya pinatawad na namin siya ni Mama. Noong mismong araw na yon, umuwi na kami ng payapa. Ngunit hindi ko alam na panandalian lamang pala yon dahil bumalik si Papa sa pag-inom at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang maputulang kami ng kuryente at tubig sa bahay. Grabe, Papa Dudut. Uy! Hala, Ako! ano ba yan? Ba't nawala ng kuryente? Baka naman blackout lang. Sandali, tingnan ko lang sa labas. May ilaw naman yung mga bahay sa labas Ano? Naputulan tayo ng kuryente? Parang gano'n na nga po. Pambihira naman. Ay di bali na lang. Hugasan ko na lang yung mga plato. Ay naku, patay. Bakit po? Mukhang naputulan na rin tayo ng tubig. Ano ba naman yan? Pa, may alam ba kayo rito? Pasensya na kayo pero
magsabi po kayo ng totoo. Ba't po tayo nawala ng kuryente at tubig? May pinaglaanan kasi ako ng pera eh. Ano? Pasensya na pero huwag kayo mag-alala. Gagawan ko rin to ng paraan. Konting tiis lang muna ha. Hindi ko naman kasi alam na ngayon pala tayo mapuputulan. Susan ho napunta yung perang ipambabayad niyo sana sa kuryente at tubig? Ba't ko pa ba tinatanong? Ma, halina ho kayo. Zoe anak, ano binabalak mo ha? Aalis na po tayo dito. Kumalma ka nga muna. Halata naman kung bakit hindi nabayaran ni Papa yung tubig at kuryente. Hoy Zoe, gusto ko sabihin, diretsuhin mo na ako. Yung ayoko sa lahat yung pinaparinggan ako. Malinaw na malinaw sa akin na hindi nyo nabayaran yung kuryente at tubig dahil dyan sa bisyo nyo. Masisisi mo ba ako? Lugmok na lugmok ako noon nung iniwan niyo ako ng mama mo. Kinailangan ko ng alak para makalimutan ko yung sakit na iniwan niyo sa akin. Ibang klase rin naman. Ang galing nyo ho magpalusot. Kung gusto nyong magpakabuang sa bisyo nyo, bahala po kayo. Pero talaga ba? Ha, pa? Kinailangan pang umabot sa puntong hinayaan yung maputulan tayo ng kuryente at tubig para lang matustusan yung bisyo nyo? Zoe anak, parang awa mo na. Huwag mo na sagot-sagutin yung papa mo. Halika, dun tayo sa kwarto mag-usap. Rodrigo, dito ka muna sa sala. Mag-uusap lang kami ng anak mo. Ewan ko sa inyo mag-ina. Puro kayo drama. Mga artista yung walang bayad. Makaalis na nga lang ng bahay. Hoy, saan ka pupunta? May mga bagay talaga na hindi na magbabago. Evelyn, kausapin mo yung anak mo ha? Hindi na ako natutuwa sa inaasal niyan. Sige na, Rodrigo. Umalis ka na lang muna ng bahay. Ako nang bahala dito. Bahala kayo sa buhay niyo. Utang na loob, Zoe. Ba't mo naman sinagot-sagot ang papa mo ng ganon? Ma, alam niyo mismo kung anong punot dulo ng lahat ng to. At kung may problema man dito, hindi ho ako yun. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nabibigyan natin ng second chance yung papa mo? Yung second chance, para lang yan sa mga taong sincere sa paghingi ng tawad at sa mga taong punong-puno ng pagsisisi. Sa inaasal ni Papa, sa tingin niyo po ba, nagsisisi siya? Pustahan tayo, lalabas na naman yun para uminom. Sa inaasal mo ngayon, para mo na rin tinanggalan ng pagkakataon na magbago yung papa mo. Alam niyo po ba na araw-araw kong pinagdadasal sa Diyos na sana magbago na yang si Papa? Pero sa puntong to, mukhang malabo nang mangyari yun, May. Naputulan na nga tayo ng kuryente at tubig, oh. So, ano, hihintayin pa ba natin na lumala ang sitwasyon? Yan lang ba ang kinagagalit mo, ha? May trabaho na ako sa karinderya, di ba? Huwag ka mag-alala, ako nang gagawa ng paraan. Basta manahimik ka na lang dyan. Manahimik? Utang na loob, Ma! Paano kung mananahimik unti-unti na tayo nasisira at nabubuhay sa takot ng dahil kay Papa? So anong gusto mo mangyari? Iwanan natin yung papa mo ng tuluyan? Oo! Kasi yun na lang ang paraan para matahimik na yung mga buhay natin eh! At sa tingin mo ba matatahimik ang papa mo pag ginawa natin yon? Nakita mo naman kung gaano ka-depressed yung papa mo nung iniwan natin siya, di ba? Zoe, kung tuluyan nating iiwanan yung papa mo, baka may gawin lang siyang masama sa sarili niya. So mas pipiliin nyo na may gawin siyang masama sa atin, ganun ba yon? Zoe anak, maniwala ka sa akin. Habang nasa tabi mo ako, hindi ako makakapayag na saktan ka ng papa mo. Naintindihan mo? Magtiwala ka sa akin. Magiging masaya rin tayo balang araw. Pero sa ngayon, magtiis na muna tayo, ha? Parang awa mo na, wag mo munang sukuan yung pamilya natin. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo lamang akong napapagod at nasasaktan. Sa totoo lang ay huminto na ako sa pagdarasal na sana'y magbago si Papa kasi unti-unti kong natatanggap na baka wala na talagang pag-asa. Pero ang problema ay hindi ko rin kayang iwanan si Mama, kaya napilitan akong manatili sa bahay kasama si Papa. Sa awa ng Diyos, nakahiram si Mama ng pera sa amo niya kaya nagawa naming bayaran ang kuryente at tubig. Mabuti na lang at mabait ang amo ni Mama kaya napagkasunduan nilang unti-unti ng kaltasan na lang ang sahod ni Mama hanggang sa mabayaran po ito ng buo. At mas napapansin ko na parang tinatanggap na ni Papa na may trabaho na si Mama. Siguro dahil alam ni Papa na makakatulong si Mama sa mga gastusin sa bahay. Pero sa totoo lang, mas lalo lang nitong pinalawak yung budget ni Papa para sa mga bisyo niya.
Araw-araw ako nagtitiis sa ganitong sitwasyon, Papa Dudut. Sobrang sakit sa puso na makita si Mama na halos siya na ang nagbabayad ng lahat ng mga gastusin habang tuloy-tuloy pa rin si Papa sa pag-inom ng alak. Isang beses sinubukan kong maging tapat kay Papa at sinabi ko na kung sakaling magkaroon kami ng pera, ipapadala ko siya sa rehab para matulungan siya. Grabe po ang galit ni Papa sa sinabi ko. Hindi nagtagal ay umalis na lamang siya ng bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Ang sakit ng pakiramdam ko noon, pero doon ko lang na-realize na kung gusto niyang magbago, dapat sa kanya mismo magsimula ang pagbabago na yon. At dahil na rin sa naging reaksyon ni Papa ay mas lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na wala ng pag-asa na magbago pa si Papa. Napuno na ako. Kaya naman napagdesisyonan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa para sa sarili ko, para kay Mama at para sa kinabukasan namin bilang pamilya. Ma, Oh, Zoe, may kailangan ka? gusto ko sana kayo makausap eh. Ganun ba? Sige, halika dito. Tabihan mo ako. Oh, bakit mukhang hindi ka mapakali? May problema ka ba? Ma, hindi ba kayo napapagod? Ha? Anong ibig mong sabihin? Napapansin ko kasi na halos kayo na yung sumasagot sa lahat ng mga bayarin natin dito sa bahay. Habang si Papa, mas lalo nang napapadalas yung pag-inom. Naku Zoe, ano ba? Tahimik na ang buhay natin ngayon. Hayaan mo na lang yung papa mo. At isa pa, ayos lang sa akin na ako yung nagbabayad sa lahat ng mga gastusin natin dito. Wala namang pumipilit sa akin eh. Pero hindi pa rin tama yun. Habang nagpapakahirap po kayo sa trabaho, si Papa naman mas lalong nalululong sa bisyo niya. Ma, paano kaya kung i-report na lang natin si Papa sa pinagtatrabahuhan niya? Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin. Gusto mo ba talaga na mawalan ng trabaho yung papa mo, ha? Sa alak lang din naman napupunta yung sinasahod ni Papa. Naisip ko lang na kung mawawalan ng trabaho si Papa, siguro mapipilitan na siya na tigilan na yung pag-inom niya. Utang na loob, anak. Huwag ka na lang makialam. Pasensya na po kayo pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay eh. Zoe, anak, sandali lang. Saan ka pupunta? Dapat nun ko pag ginawa to eh. Ano yung ginagawa mo, ha? I'm sorry ma, pero kailangan ko tong gawin. Ano ka ba naman? Parang awa mo, natigilan mo na yan. Hindi niyo na po ako mapipigilan. Pag nalaman to ng papa mo, siguradong magagalit sa'yo yon. Bitiwan niyo nga po ako! Eh di magalit siya kung gusto niya. Hindi na naman bago sa akin yun eh. Basta, itatapon ko lahat ng beer niya sa lababo hanggang sa wala na siyang mainom. Utang na loob, tama na. Dito na ako. Oh, anong ulam? Sandali lang. Beer ko yan ah. Zoe, anong ginagawa mo sa alak ko ha? I'm sorry pa, pero mahal ko po kayo at kailangan kong gawin to. Tignan mo itong ginawa mo! Alam mo ba na sa susunod na linggo pa sahod ko, ha? Pinag-ipunan ko yung pambili ko dyan, tapos sasayangin mo lang! Ang swerte din naman ng beer, oo. At least yung beer pinag-iipunan nyo. Samantalang si Mama, hinahayaan yung mapagod sa trabaho. Wala na kayong ibang ginawa kundi yung tingnan si Mama na binabayaran lahat ng mga gastusin natin dito sa bahay. O bakit kayo sinusumat mo sa akin yan? Kung may gusto kang sisihin, itong mama mo sisihin mo! Kasi siya yung nagpumilit na maghanap ng trabaho! Rodrigo, tama na. Zoe, utang na loob, manahimik ka na lang. Kaya kayo kinakaya-kaya nitong asawa nyo eh. Kasi hinahayaan nyo lang siya na api-apihin at abusuhin kayo. Zoe! Bakit? Hindi ba totoo naman? Kung gusto nyong magpakatanga dito kay Papa, hindi ko na kayo pipigilan, Ma. Kasi pagod na ako. Pagod na ako. Alam mo ikaw, matagal na kita pinagpapasensya ang bata ka! Lumalaki ka ng bastos! Pwes, kung naghahanap kayo ng sisisihin, humarap kayo sa salamin. Ba't talagang bastos kang bata ka? Rodrigo, wag ka magkakamaling saktan ng anak natin. Huwag mo akong pakialaman! Gusto mo ikaw sumalgaling ko? Ma, halika na. Ano? Hindi! Hindi ko iiwan ang papa mo! Gusto niyong umalis, ha?
Ma naman! Aantayin pa ba natin na masaktan pa tayo ni Papa? Tingnan mo nga, wala na siya sa katinoan! Ikaw ang wala sa katinoan, tanga! Ayoko! Dito lang ako! Tutulungan ko ang papa mo! Rodrigo, utang na loob, tumigil ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira lahat ng gamit dito! Ma, huwag ka na magmatigas, halika na! Mga wala kayong kwenta! Umalis kayo sa harapan ko! Rodrigo, tama na! Hayaan niyo na siya, Ma. Halina kayo, umalis na tayo! Noong araw na yon, nakitira kami ni Mama sa bahay ng isa pa naming kamag-anak at sinigurado namin ni Mama na hinding-hindi na kami matutunton ni Papa. Sobrang laki ng trauma na dinulot niya sa amin noon. Kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ako dahil nakumbinsi ko na rin si Mama na tuluyan ng layuan si Papa. Malaki ang utang na loob ko sa mga kamag-anak namin na tumulong sa amin ni Mama habang kami ay nagtatago. Ang totoo niyan, sobra-sobra ang iniwang sugat ni Papa. Lalo na kay Mama na palaging kinakabahan at natataranta na baka masaktan siya ni Papa. At ganon din naman ako, Papa Dudut. Pero kailangan kong maging matatag dahil kapag hindi ko nilakasan ang loob ko, wala nang masasandalan si Mama. Nang mga panahong yun ay naisip ko na sobrang unfair talaga ng buhay. Yung ibang mga anak, inaalagaan at pinoprotektahan ng mga magulang nila. Samantalang ako ay kailangan ko pang protektahan si Mama laban kay Papa. Pero tinanggap ko na ito ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. At ang tanging magagawa ko ay hanapan ng solusyon ang aming sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago noon, Papa Dudut. Pero isang bagay ang sigurado ako. Noong mga panahon na yon ay nahanap namin ni Mama ang kapayapaan na matagal na naming inaasam-asam. Napagtanto na rin ni Mama na mas magiging maayos at mas maganda ang buhay niya kapag wala si Papa. Sa kabila ng mga sakit at hirap na pinagdaanan namin, ang tanging bagay na pinagpapasalamat ko ay sa wakas nabuksan na rin ang mga mata ni Mama sa katotohanan na malabo nang magbago si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Harapan na sinabi sa akin ni Mama na handa na siyang palayain si Papa. Napagtanto niya na mas pipiliin niyang magkawatak-watak kami bilang pamilya kaysa naman manatiling buo pero puno ng sakit at bighati ang pamilya namin. Sa puntong yon ay pareho naming naunawaan ni Mama na ginawa na namin ang lahat para panatilihing buo ang pamilya namin. Pero kung ayaw magbago ni Papa, wala na kaming magagawa pa. Sa kabutihang pala, dumaan ang mga linggo na hindi na nag-cross ang landas namin ni Papa. Aaminin ko na may mga pagkakataon na nami-miss namin siya ni Mama at nagwo-worry kami sa kanya. Paminsan-minsan, napapatanong kami kung kumusta na kaya si Papa at kung okay lang ba siya. Pero unti-unti rin naming natanggap ni Mama na mas makakabuti para sa amin kung hindi namin hahanapin ang mga sagot sa mga tanong na yon. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na hindi lahat ng kwento ay may masayang ending at hindi lahat ng pamilya ay kailangang magkabati, lalo na kung alam mong inaabuso ka na. Sa mga kabarangay ninyo na nakikinig, ang maipapayo ko lang ay mahalagang matutunan nating ipagtanggol ang ating sarili, lalo na kung nakakaranas tayo ng pang-aabuso. Dahil mahal natin ang isang tao, hindi ibig sabihin noon ay kailangan na nating tiisin ang anumang uri ng pananakit, physical man o emosyonal. Lalong-lalo na kung intentional ito at nangyayari ng paulit-ulit. At habang tumatagal ay nakontento na kami ni Mama sa piling ng isa't isa at mas lalo naming na-realize na sapat na ang pagmamahal na naibibigay namin sa isa't isa para magpatuloy sa buhay.
Pagkatapos ng eskwela, agad akong pumupunta sa karinderya kung saan ay nagtatrabaho si mama para kumustahin siya. Ngunit isang araw hindi ko po inakala na magbabalik muli ang isang taong matagal na naming iniiwasan ni mama, Papa Dudut. Ma, Oh, Zoe anak. Mabuti naman at andito ka na. kumusta naman po kayo? Eto, medyo pagod kasi paano ba naman? Ang daming customer kanina. Mabuti na nga lang at nagsiuwian na yung mga yon. Kaya eto, nakakapahinga pa rin naman ako kahit papano. Mabuti naman po kung ganon, ma. Wag na wag niyong pabayaan yung sarili niyo, ah. Aba syempre naman. Hindi pa ako pwedeng mamatay kasi marami pa akong pangarap para sa'yo. Si mama talaga. Wag na nga po kayo magsalita ng ganyan. Eto naman, sobrang seryoso. Ay, mabuti na lang talaga at nandyan yung mga tsahin mo para tulungan tayo. Kaya nga eh, ang totoo po niyan, nahihiya na nga po ako sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Makakabawi din tayo sa kanila balang araw. Panigurado po yan. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, sisiguraduhin ko na makakakuha ako ng trabaho na mataas yung sahod para matulungan ko yung mga taong tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Ay, paano naman ako, anak? Hindi mo ba ako aambunan ng grasya mo kung sakasakali? Si mama talaga, oh. Pwede ba namang hindi? Siyempre kayo po yung pinakaunang aambunan ko ng grasya kapag umasenso na ako. Ang sweet-sweet talaga ng anak ko. Ay nga pala, dito ka na kumain. Nako, okay lang po. Doon na lang ako sa bahay kakain. Huwag ka nang magmatigas. May tinabi akong pagkain para sa'yo. Oh, eto, kumain ka na. Mama talaga, nagabala pa kayo. Ano ka ba? Maliit na bagay. Pagkatapos mong kumain dyan, umuwi ka na rin para matulungan mo yung mga tsahin mo sa mga gawaing bahay, ha? Sige po. Ma, motor ni Papa yan ah. Ma, si Papa! Ay, may masamang hangin na parating. Evelyn! Zoe! Pa? Amoy alak po kayo. Please, wag dito. Kita niyo naman na nagtatrabaho si Mama, oh. Zoe anak, hindi naman ako manggugulo eh. So bakit pa kayo nagpakita sa amin? Utang na loob pa. Pabayaan mo na kami ni Mama, nananahimik na kami. Andito ako para makiusap. Lumang tugtugi na po yan. Parang awa nyo na. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Bumalik na kayo sa akin, pakiusap. Rodrigo, pareho na kaming nakapagdesisyon ng anak mo na lalayuan ka na namin. Ganun na lang ba kadali sa inyong itabo yung pamilya natin, ha? Anong pamilya yung tinutukoy mo, pa? Yung pamilyang kayo din mismo yung sumisira? Zoe, nagpapakumbaba na nga ako. Kaya pakiusap. Sana wag naman nyo akong bastusin. Sige na po, umalis na lang po kayo. Nakakahiya itong ginagawa niyo sa customers dito sa karinderya. Sige na Rodrigo, makinig ka na lang sa anak mo. Umalis ka na muna, hindi pa kami handa na kausapin ka. Alam ko na kung bakit kayo nagkakaganyan. Alam ko na kung bakit yung ayaw umuwi sa akin. Ikaw, Evelyn, siguro may ibang lalaki ka na, no? At ikaw naman, Zoe, siguro pinagtatakpan mo tong mama mo, no? Magsabi kayo sa akin ng totoo! Pambihira. Utang na loob pa! Ano? Ba't di kayo makasagot? Kasi totoo! Gusto niyo ba talagang malaman kung bakit ayaw na namin sa inyo ni Mama, pa? Kasi wala na kayong ibang dinulot sa amin kundi trauma at puot. Pilit namin kayo iniintindi pero ang hirap-hirap niyong intindihin eh. At tuwing kasama namin kayo, nararamdaman namin ni Mama na parang dalawang tao yung kasama namin. Yung isa, palaging nalalasing at bayolente. At yung isa naman, maayos namin nakakausap. Pagod na kami, pa. Kaya please lang umalis na kayo bago pa tuluyang mawala yung respeto namin sa inyo. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo na lang ako sinisira dito sa mama mo, ha? Ikaw ang puro dulo ng lahat ng ito eh! Nagpalaki ako ng ahas! Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ng anak ko ng ganyan. Umalis na po kayo kung di tatawag na kami ng barangay. Evelyn, ito tatandaan mo, ha? Kapag nahuli ko kayo ng kabit mo, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo na niloko mo ako! At sa oras na malaman ko may kinalaman ka rito, Zoe, pareho kayo malilinti ka sa akin! Umalis ka na, pa!
Hindi pa ako tapos sa inyo! Babalikan ko kayo! Takot na takot kami ni Mama ng mga oras na yon. Gustong gusto na rin mag-resign ni Mama sa trabaho niya sa karinderya para hindi na siya matonton ni Papa. Pero hindi niya magawa kasi mabait ang amo niya. At bukod pa doon ay mahirap na rin makahanap ng trabaho ngayon. Tapos maayos naman ang pasahod sa karinderya, kaya talagang nahirapan si Mama na iwanan ng trabaho niya. Nagpapasalamat na lamang kami ni Mama kasi hindi naman alam ni Papa kung saan kami nakatira. Mabuti na lang talaga at marami kaming kamag-anak ni Mama at kapag nasa bahay kami ng kamag-anak namin, kahit papaano ay pakiramdam namin ay ligtas kami, kahit pansamantala lamang. Nakaka-relax kami kahit papaano kasi alam naming hindi kami matutunto ni Papa sa tinutuluyan naming bahay ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng pag-iwas at pagtatago namin, hindi kami makaiwas sa realidad. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na nakita daw nila si Papa sa palengke na may kasamang babae. Grabe yung sakit na naramdaman namin ni Mama noong sinabi ko sa kanya yon. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ganon din ako, durog na durog ang puso namin ng mga panahong yon. Dahil doon ay lalo pang tumibay ang loob namin na hindi na talaga dapat bigyan si Papa ng pangalawang pagkakataon. Sobrang dami na niyang kasalanan at sakit na naidulot sa amin, lalo na kay Mama. At kung patatawarin namin siya, parang binibigyan namin siya ng pagkakataon na ulitin yung mga pagkakamali niya sa amin. Kaya naman napagdesisyonan na lang namin ni Mama na bumalik na sa bahay para kunin ang mga naiwan naming gamit at buong tapang na harapin ang taong matagal na naming iniiwasan, Papa Dudut. Ma, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Aba, oo naman. Ma, paano kaya kung umuwi na lang tayo? Huwag na lang kaya nating ituloy ito. Ano ka ba naman, anak? Ngayon ka pa ba aatras? Malapit na tayo, oh. At isa pa, sayang din yung mga gamit na naiwan natin sa bahay na yun, no? Pero huwag ka mag-alala. Kasi pangako ko sa'yo na ito na yung huling beses na makikita natin yung bahay na yon. Kung sa bagay. Nako, alam mo ba kung ano yung lubos kong pinagpapasalamat? Ano po? Na hindi sa amin ng papa mo nakapangalan yung bahay na yon. Po? Oo! Alam mo kasi, yung bahay na yon, nakapangalan yun sa kapatid ng papa mo. Pabuti na lang talaga at ganun yung nangyari. Kasi ayoko na magkaroon ng koneksyon dyan sa papa mong walang kakwenta-kwenta. Oh, relax lang po kayo. Andito na pala tayo. Halika na, pumasok na tayo. Sige po, bubuksan ko na yung pintuan. Zoe, Evelyn, sabi ko na nga ba hindi nyo rin ako matitiis. Zoe, kunin mo na lahat ng mga naiwang gamit natin dito para makaalis na tayo. Sige po, Ma. Hoy, ano ba? Hindi nyo ba ako naririnig? May kausap pa ba ako dito? Hoy! Bilisan mo, ha? Ano ba? Mga bastos kayo Wala ba kayong balak na kausapin ako, ha? Aray! Oh, ayan. Kinakausap na kita. Ano, masaya ka na? Ba't mo ako sinampal, ha? Akala mo ba talaga hindi ko malalaman yung panlolokong ginawa mo sa akin, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagmukhain ako masama pero yun pala ikaw itong may ginagawang kabulastugan? Masisisi mo ba ako? Ang tagal nyo nawala. Siyempre may mga pangangailangan din ako. Ayan! Para yan sa mga panahon tinis ko ang lahat ng trauma at sakit na binigay mo sa akin. At eto, para yan sa mga pambabaligtad mo sa aking hayop ka. At eto ang panghuli. Para yan sa mga panahong dinamay mo pa ang anak natin sa lahat ng kabulastugang pinaggagawa mo. Sumusobra ka na, ha? Sige, subukan mo akong hawakan at pinapangako ko sa'yo na loob ng rehas ang bagsak mo. Zoe! Anak! Kausapin mo naman tong mama mo! Para saan pa? Kung ako nga hindi mo na magawang mauto eh. Si Zoe pa kaya?
Hindi niyo pwede gawin sa akin to! Hindi pwede! Pwes ginagawa na namin at dapat matagal na namin ginawa to. Zoe, tapos ka na ba dyan? Saglit na lang, Toma. Patapos na rin ako. Ah! Mga traitor kayo! Hindi niyo ako pwedeng iwanan! Dito lang kayo! Kahit basagin mo pa lahat ng gamit dito, hindi na kami babalik sa'yo. Gusto mo bang tulungan pa kita? Sandali lang. O, ayan pa! Masaya ka na? Tumigil ka na! Sawang-sawa na ako sa mga tantrum mo! Hindi na ako yung dating Evelyn na palagi nagpapa-under sa'yo! Ma, tapos na po ako. Andiyan na ba lahat ng gamit na naiwan natin? Opo. Halika na! Iwanan na natin tong baby damulag mo na papa! Baka mamaya matamaan pa tayo ng mga pinaghahagis niya dito! Tara na! Ayokong iwan, maawa kayo! Papa Dudut, yun na po ang huling pagkakataon na nakita namin si Papa. Simula noon ay nilinaw na ni Mama sa akin at sa mga kamag-anak namin na ayaw na niyang makarinig ng anumang balita tungkol kay Papa. Pinablatter na rin namin si Papa para siguradong hindi na siya makalapit sa amin. Pero sobrang mapaglaro po ang tadhana kasi makalipas ang ilang buwan ay napag-alaman namin sa isang kakilala namin ni Mama na may liver cancer si Papa. At yung kabit daw niya mismo ang nag-aasikaso sa kanya. Sigurado po ako na marami sa mga kabarangay ninyo magagalit sa sasabihin ko. Pero sa kabila ng mga nalaman namin, pareho na naming pinili ni Mama na tuluyan ng pabayaan, iwanan at kalimutan si Papa. Sa ngayon ay naninirahan pa rin kami ni Mama sa mga kamag-anak namin. At pinangako ko kay Mama na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, bibili ako ng bahay o kondo para sa amin. Pinangako ko rin sa kanya na maghahanap ako ng maayos na trabaho at may magandang sahod para ako na mismo ang bubuhay sa kanya. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiis. Ayos lang naman sa amin yon dahil mabait naman ang mga kamag-anak namin ni Mama. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko ay natutunan ko na may karapatan tayong protektahan ang sarili. Magsalita kapag hindi tayo komportable at humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi kahinaan ang lumayo sa mga taong nananakit sa atin. Sa halip ay ito ang tamang gawin para magkaroon ng mas maayos at masayang buhay. Siguro po ay marami sa inyo ang magagalit sa amin ni Mama dahil sinukuan namin si Papa at ang pamilya namin. Lalong-lalo na noong nalaman namin na may liver cancer si Papa. Pero sana maintindihan ninyo na may mga bagay na hindi na talaga kaya ng puso namin. Yung paglayo namin ni Mama kay Papa hindi ibig sabihin na hindi na namin mahal ang pamilya namin, kundi tinatanggap namin na may hangganan ang pagmamahal kapag ito ay nagdudulot na lang ng sakit at pagdurusa. Hindi man ito ang happy ending na inaasahan ng lahat, pero at least masaya na kaming pareho ni Mama sa puntong ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang kwento ng pamilya namin. More power and God bless po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zoe. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.